Ang pangalan ng channel ko ay Sweetea Ray. Mhm. So, you can call me Sweetea. Breadwinner ako, like sumusuporta ako sa kapatid ko, sa mga pag-aaral nila, sa parents ko. And then, sa sahod ko, hindi naman ako minimum wage earner, above minimum, pero kulang pa rin. Right. Hindi siya enough. And I feel like nasasayang yung buhay ko. Gusto ko yung nakakatulong ako sa family ko habang nai-enjoy ko din yung life ko. Kaya gusto ko talaga mag-abroad. Nawala ako for like a year. And then, after that, na-realize ko na, ay, ang boring pa na hindi ko na-share yung mga paghihirap ko sa buhay. With bashing, Mm-mm. siyempre sabi mo nasasaktan ka rin naman, nalulungkot Oo. ka. Bakit ka tumutuloy pa rin or bakit okay, Mm-mm. bakit strong ka pa rin? Kasi maraming nasisira eh. Oo. Kasi ngayon, na-appreciate ko na talaga na binabash ako. Grabe yung pag-appreciate ko talaga na mas marami yung basher ko kaysa sa pahagbak, mga Dahil? follow back. Gusto ko maging director, magsulat ng film. How do you deal with burnout? Pag sobrang pagod na pagod ako, palagi akong gumigising ng umaga at nagpe-praise and worship ako. And doon ako umiiyak. Parang Ganun. nagde-devotion ka pag Oo, umaga. every morning. Hello Internet World, ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, and also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura Podcast, and this is a Totoo Lang Podcast. And for today's episode, ang kasama ko ay isang content creator, and excited na ako malaman yung kwento niya. And hayaan ko na siyang further introduce yung sarili niya. For today's episode, kasama ko si Rhea. Hi. My name is, actually ang pangalan ng channel ko ay Sweetea Ray. Mhm. So, you can call me Sweetea. Bakit pala Sweetea? Ang nickname ko ay Sweet at ang real Ah. name ko Rhea, kaya naging Sweetea Ray. Anong prefer mong itawag sa'yo? Sweet ba? Yeah, Or pwede. Rhea? Or Ray na lang. Ray. Yeah, Ray. So baka bigyan mo naman ng context ang viewers natin. Ano ba ang ginagawa mo? Kaka-start ko lang kasi sa pagba-vlog nung January this year. And so, ngayon, almost 5 months na. And ang purpose talaga ng pagba-vlog ko, palagi kasi akong gumagala sa Canada. And tapos, every time na gumagala ako, parang na-amaze ako sa lugar. Parang may mga bagay na, hala, meron pala to. Tapos may mga, alam mo yung mga promo, mga tipid, ay, meron pala yan. Tapos yun, naisipan ko na, sige nga, gusto kong i-start ng paunti-unti para yung mga adventure or na nalaman ko, ma-share ko siya. Yun. Pero bago natin pag-usapan ng iyong content creator era, kwentuhan mo naman ako. I just wanna get to know you a little bit more. Ano ba ang klaseng, like, saan ka ba? From Philippines? Ano ba yung upbringing mo? Or what's your childhood like? Or taga saan ka ba sa Philippines? Sa Mindanao, Bisaya, and sa Surigao del Sur, hindi sa yung Siargao, opposite yan siya. So, Surigao del Sur, and so nag-college ako sa Butuan City. Medyo malayo yan siya sa aming probinsya, parang 3 hours. So, pagka-graduate ko ng college ay, so nag-work, yung student pa lang ako ay, nag-working student ako, scholar, and meron din akong tita na nagsusupport sa akin. So, pagka-graduate ko ng college, gustong-gusto ko na talagang mag-abroad dati pa. So, ang dami kong in-applyan na iba't ibang bansa. Nag-apply ako sa Taiwan, Singapore, halos you name it, halos sa lahat na. And to the point na yung sabik na talaga ako. Ayaw mo Desperate. na sa Pilipinas. Ayaw mo na sa Pilipinas. Oo. Ayoko na. Hindi naman sa ayoko na sa Pilipinas. Kasi breadwinner ako. Like, sumusuporta ako sa kapatid ko, sa mga pag-aaral nila, sa parents ko. And then, sa sahod ko, hindi naman ako minimum wage earner, above minimum, pero kulang pa rin. Right. Hindi siya enough. And I feel like nasasayang yung buhay ko. Like, 1 year, 2 years, I'm not getting any younger. So, gusto ko yung nakakatulong ako sa family ko habang nai-enjoy ko din yung life ko. Kaya gusto ko talaga mag-abroad. Tapos, nung sobrang desperate na ako, nag-apply ako ng domestic helper. Pero kasi ang dami ko ng
work experience kasi nga college pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Hindi ako natanggap kasi overqualified. Desperado na talaga Nag-apply ka ng DH sa... sa Dubai. okay. Sa UAE. Pero agency kasi 'yun. So depende sa kanila kung saan ka Sabi nila overqualified ka? Oo, no. Oo. Ano pala ang course mo ng college? Communication. Okay. Oh, And then Mascom. yun din ang naging work mo. Ang work ko ay customer service sa telecom. Mhm. One of the biggest telecom sa Pilipinas. And kaya yun. Pero before that, naka-work ako ng mga manager. So, marami akong work experience Okay. before. Yeah. Sabi niya, Hindi ko alam na pwede ka pala maging overqualified as DH. Oo. Kasi Nagsasabi nga, pala sila desperado ng lang ganun. talaga ako. Gusto ko ng kasi sa isip ko, kahit makasahod lang ako ng mga 30,000, parang Right. okay na yun. Anuhan ko lang. Parang gagawin ko lang yan as my stepping Stepping stone. stone. Mhm. Paplanuhan ko na lang kung ano yung magiging next journey ko. Kaya okay lang sa akin. Mhm. Yan. Gano'n ka katagal nag-work bago ka nakaalis ng Philippines? Nakaalis ako sa Pilipinas. Nakapunta ako sa Australia at the age of 23. 23. So, Okay. nakagraduate ako ng college 19. So, 20, 21, 22. 4 years. 4 years yung hinintay ko. So, nag-apply din ako ng Korea. So, nag-aral-aral pa ako. Ang dami kong Alam mo, ginawa. Isa sa mga, kasi nakikita ko yung page mo, isa yan sa mga napag-uusapan mo minsan, yun nga, yung galing kang Australia, yung shift papuntang Canada. Pero, alam ko din, maraming nag-a-ask sa'yo na mga followers mo kung mas okay ba sa Australia and Canada. Yeah. Pero, I guess bago natin pag-usapan niya, pagpupuntahan muna natin yung Australia, yung pagpunta mo ng Australia, how was it? And anong pathway mo papuntang Australia? Ganito kasi yun. Nung nasa Pilipinas pa ako, ang last na pinaprocess ko noon ay sa Canada. And tapos, nung nag-process ako sa Canada, lahat ng mga pang show money na inipon ko for how many years is nawala, na scam. Ah, talaga? So like literal na zero. Kaya, pero parang sobrang na-lose hope na ako. Mhm. Tapos in-invite ako ng tita ko sa Australia na baka gusto kong pumunta doon. So, kaya punta ko doon for tourist visa. Since kompleto naman yung mga papers ko kasi di ba kaka-apply. Kaya, yun. So, na-approve ako. So, pagpunta ko sa Australia, doon ko na, na pwede ko siya, nung time na yon pwedeng mag-convert ng onshore na from tourist visa to international student. Mhm. Kaya doon ako nag-apply. So, nag-aral Yeah. ka sa Australia? Oo. So, leadership and management. Leadership and management. Yeah. So, syempre, ang daming nagsasabi na, hindi ka naman genuine student, pumupunta ka sa Australia para sa makapagtrabaho lang, and Right. ganyan. Para, Actually, actually, wait lang. Sino nagsasabi sa'yo ng ganun? mga nag-vlog kasi ako sa YouTube. At nung nandun ka? Oo. Okay. Binabash ka na agad. Oo. Na hindi ka naman, 'di ba? Yan talaga yung nila. Hindi ka genuine student. Sinisira niya lang ako Australia. Gusto niyo lang magtrabaho. Pero for me, opportunity siya kasi kung hindi iba yung responsibilidad ko sa buhay, gusto ko talagang mag-aral. Gusto ko talaga mag-aral. Gusto kong, pinanganak ako na sobrang yaman, mag-aral ako ng doctorate, mag-aaral Right, ako ng law. Kaso, iba yung nabuhay ako na may ibang responsibility. Mhm. So, nung nasa Australia ako, opportunity siya na nakapag-aral ako and nakapag-work ako at the same time nakakapagpadala ako sa pamilya ko, sa kapatid ko. So, and nakakagana din ako. Kasi pag may time, nakakapag-explore ako sa sarili ko, yung ganun. Wait lang. Na-mention mo na parang breadwinner ka sa family mo. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 kami, pangalawa ako. Mhm. Babae lahat. So, nung time na yun, 2 yung college na kapatid ko. Pero ngayon, 1 na lang yung college, graduate na. Tapos yung bunso namin, high school. Mhm. Bakit ka naman naging breadwinner at an early age? How was if you don't mind, napag-usapan mo, yung parents mo, kamusta ba ang Yeah, living situations ninyo?
Yung sa province, sa lugar namin, nagtitinda kami ng gulay. Okay. Sa market, sa public market. Tapos yung papa ko, tricycle driver. So, kung may kapatid ka na nag-aaral ng college, hindi talaga kakasya. Right. Kaya ganun. So, parang gapang yun, I remember. Kasi parang, I mean, hindi man ako personally sobrang nakaka-relate, pero I heard stories na ganun. Lalo na pag marami kayong magkakapatid na nag-aaral, di ba parang almost yung gapang ng parents mo kapag ano ka lang. I heard stories na parang, yun nga, tricycle driver yung tatay, and then yung nanay naman, meron silang parang sari-sari store. Yeah, Yun lang yeah. yung source of income nila. Pero napag-graduate nila yung mga anak nila, yun nga lang, sobrang gapang. Talaga grabe yung pinaghirapan. Yung pinagdaanan nila, I heard yung mga ganong klaseng stories. So, yun nga, fast forward naman, nasa Australia ka, you were working. Sabi mo, yung breadwinner ka pa rin nagpapadala. Kamusta naman ang experience doon? Sa school, okay lang. Wala namang, ang dami nagtatanong kung mahirap ba daw ang school. Okay lang naman. Mahirap ang bagay pag hindi ka nakafocus. Pero pag focus ka, makaya mo yan siya ma-overcome. Totoo. So, kung pagpasabayin ang work, nakakapagod, oo. Nakakapagod talaga. Kailangan mo talaga ng patience and malakas. Bakit pala Courage. leadership management? Leadership and management kasi yun yung related sa experience ko kasi nakapag-work ako ng okay. managerial experience sa Pilipinas. So, yun yung gusto mo pa ring trabaho sa Australia? Tama ba? Kaya yun yung kinuha mong course? Yeah, mga related sa admin. Admin. Ganun. So, nung nasa Australia pa ako, malaking tulong siya dahil naka-graduate yung kapatid ko. At doon din ako nagsimula na napagawan ko ng bahay yung parents ko. At nabilhan ko ng motor yung papa ko. So, yun. Gano'ng katagal nag-work sa Australia? Work and study. Anong time kasi na yun, baka magtaka sila. Nung time na yun, unlimited pa ang working hours. So, Para sa estudyante? Oo, para sa estudyante. So, wala akong day off. Nagtatrabaho ko araw-araw. And, ang tulog ko ay nasa 2 to 3 hours. Grabe. So, parang, nag-work ka almost full-time hours, tapos habang nag-aaral ka ng full-time. Hirap nun. Grabe. Ako nga, part-time work, di ko kaya ako nag-aaral. Di na makafocus eh. Pero paano mo na-survive? Paano mo, ano ang routine mo nun? Nung sa akin, palagi kong inaano araw-araw na mind control, mind limitation, nasa isip ko lang to. So, pag nagtatrabaho ko, pag pagod ko, hindi ako pagod. Kailangan ko tong tapusin dahil responsibilidad ko to. And kailangan ko madisiplina ang sarili ko. Parang everyday ko yun, like iniisip. Ganun. So, 2 hours na sleep? 3 hours? Naranasan ko din na minsan umabot ako ng walang tulog. 3 araw. Sobrang ang tawag doon, inspiring breadwinner stories abroad. Yan. Tapos ang nakakatawa, di ba, ako kasi ang problema din sa akin, palagi akong nagmamadali sa buhay. Di ba, nung kakagraduate ko ng college, gusto ko na, dapat maka-abroad na ako agad. Right. Kaya yun, inabutan ako ng 4 na taon bago naka-abroad. Nung nasa Australia ako, since isa talaga sa pangarap ko nung nagwo-working student pa ako ng kolehiyo is gusto ko mapatapos ang bahay ng parents ko. Gustong-gusto ko talaga. So, nung nakakatawa, nung first job ko nung college pa ako, tumitingin ako sa hardware, magkano ba to? Dahil akala ko kaya siya ng sahod ko. Doon yun, nasampal ako sa katotohanan na, hindi pala, ang mahal pala. Tapos, nung nasa Australia na ako, inactivate ko na naman ulit yung goal ko na, gusto ko tapusin tong bahay na to. Right. So, ang daming nagtatanong, bakit daw ako paano ko ginawa na nakapagpagawa ng bahay? Kasi marami daw silang kakilala na matagal na sa abroad, hindi pa nagawa. Totoo. Oo. Di ba, nagbabayad ako ng tuition fee. Yung tuition fee namin is for a year,
parang for 6 months siya straight binabayaran. Then after that, parang paid na. So the rest of that year, the month, meron na akong I have my free will sa pera ko. And then, dahil nga unlimited working hours, so ang dami kong trabaho. So, yun, hininay-hinay. Ay, wait lang. Yung tuition mo as a student in Australia is 6 months babayaran? Oh, nakadepende siya sa school. Pero sa Okay. amin, yun. Oo. Tapos, sorry, hindi ko masyado na-follow yung pagkakakwento mo about sa tuition. Paano nga siya ulit nag-work? Yung sa school ko, parang monthly siya Aha. for 6 months. Pero naka-down na din ako before ako mag-start. Aha. Ganun. So, actually, 2 years yun. Pero kasi hindi ko na tinapos yung another year. 1 year lang ako nag-aral doon. So, yung way ng pagbayad nila is, for example, 6 months straight, for example, January until June, doon ka Right. magbabayad ng 1,000 AUD per month. Parang Oo. ganon. So, depende siya sa school kung ano yung way ng payment nila. Pero 6 months na yung Oo, kailangan mong yung bayaran. sa amin. So, the rest nung year, okay na? Oo. Okay. Gets. Oo. Tapos nag-work ka pa full-time? The rest of the year, hindi na siya full-time. Limited na siya working hours. Mm. Oo. Pero nakaka-save ako dahil hindi ako gumagastos. Hindi talaga ako bumibili. Like, para sa akin, if every $1 count. Right. Ganun. Anong naging work mo nun habang estudyante ka? Naka-work ako sa isang restaurant sa Lone Star at cleaning. Kamusta ang kwento mo sa akin ng routine ng isang full-time student tapos nagwo-work ng sobrang daming hours. Yung mga sabi mo, minsan wala ka ng tulog talaga diretso. Oo. Ano ang itsura ng isang araw mo nun? Mukha akong aswang joke. Sobrang haggard ko talaga. Like, grabe yung, hindi ko ma-explain yung mukha ko. Actually, umabot sa time na palagi kong natutulog sa train station. I mean, sa train doon. And, natutulog ako dahil pagod na talaga ako. Parang, oh my gosh, hindi ko na kaya matayo yung sarili ko. Ganyan. And, na-experience ko din yung magtrabaho na sobrang taas ng lagnat. Yung, parang sumusuka ka na sa sobrang taas ng lagnat mo. Tapos, after ko magsuka, tumayo agad ako dahil kailangan ko Kailangan pa patuloy rin sa mag-work. trabaho. Grabe yun. Kasi, ganyan ang nangyayari sa mga taong nagmamadali. Pero alam mo, minsan okay lang eh. Meron kasing feeling ko, ako personally, marami nagko-comment sa akin na parang the way I live life is very sa flow lang, very passive, puro short-term goals, walang long-term. So nasasabihan ako na, pag tinatanong ako ng plano mo, wala akong nasasagot. Tapos anong nilook forward mo, wala akong clear na answer. And then pag nag-look back ka, lilipas yung time na puro ganun lang. Nag-look back ka, wala akong masyadong achievements. Parang, pero kaya minsan parang kailangan okay din, feeling ko okay din yung ganyang klaseng personality na lagi nagmamadali or at least alam mo yung goals mo, ito yung gusto mong gawin, gusto mo na siyang makuha kagad. Whether hindi ka mag-succeed, at least tinry mo or ginawa mo or ginagawa mo. Oo. I guess it works. Di ko na alam nare-realize ko lang yung mga bagay na yun kasi ang dami nagsasabi sa akin the way I am kasi. Eto, gusto kong balikan nga eh. Parang, yun nga, nakita ko nga kasi sa mga contents mo yung may mga nagtatanong sa'yo about Australia and Canada. Yung mga, minsan nakita ko parang, inaas nila, mas maganda ba sa Australia, mas maganda sa Canada, pero hindi mo sinasagutan directly. Oo. Pwede ba natin gamitin tong platform na to para ma-explain sila yung ibig sabihin? Okay. Ang daming, yan talaga yung palaging tinatanong sa akin. Ano daw ang mas maganda, Australia or Canada? Para sa akin, parehas sila maganda. Right. Kaso may iba't ibang qualities lang. So, for example, sa Australia, sa Sydney kasi ako, mas maganda ang transportation doon. Dito naman sa Canada, hindi ko bet ang subway. Dahil? Maraming sumisigaw. Ganon. And then, minsan parang
medyo maamoy, ganon. Right. Mas malinis ang transportation sa Australia, pero dito sa Canada, sa Toronto, mas mura ang transportation na pamasahe. Kaysa doon. Kasi Okay. dito, like said, for like 2 hours, di ba? Doon, kung saan ka bababa, magtatap ka kung saan ka, tapos pagbababa ka na, doon ka magtatap off. Ganon. So, nakadepende sa layo ng biyahe Magbabayad mo. ka ulit bawat Oo. sakay. Pero sa Australia ba, pwede ka maging citizen? Yes, oo. Maraming Filipino citizen doon. Pero depende siya sa pathway mo. Same dito sa Canada. Kaya, yun. At ang kaibahan din, maraming, like sa Australia, malapit lang sa Pilipinas. Dito, medyo malayo. Yeah. So, kung mahilig ka naman sa snow, dito maraming snow sa Canada. Sa Australia, ang snow parang nasa unahan, nasa bundok. Yeah, kung gusto mo ganun. Parang din naalala ko bago ako pumunta ng Canada, parang mas gusto kong mag-Australia kaysa Canada. Although hindi ko naman talaga alam, pero meron kasi ako mga friends na nasa Australia, tapos nakikita ko yung nila, Friendster at the time. Na parang ang ganda sa Australia, lahat. Parang mas gusto ko, hindi ko alam, sa isip ko nung time na yun, mas dream destination ko mag-Australia kaysa mag-Canada. Oo. Pero yun nga kasi Canadian born ako so medyo wala akong choice. Gala-gala ka na lang dun. Or hindi, daming bagay sa kabataan ko na mababaw lang. For example, nakita ko yung meron akong childhood friend. Nakita ko nagpa-basketball siya doon. Nakita ko yung facilities nila. Mahilig kasi ako mag-basketball eh. So nakita ko nag-varsity siya ng high school ganyan. Nag-varsity kami sa Philippines ng elementary. Tapos nag-varsity siya ng high school sa Australia. Tapos nakita ko yung facility nila. Ang ganda compared sa mga school namin. Sabi ko, gusto ko dyan. Ayoko na sa Canada. Parang ganun. Ganun yung mababaw. Naalala ko lang yung childhood ko. Anyways, how about livelihood? Anong difference ng Canada and Australia? Para sa akin, wala masyadong difference. Sa Australia, like for example, even sa cost of living doon ay same lang dito sa Canada. Pero isa din sa kaibahan, mas malaki ang sahod daw sa Australia compared dito sa Canada. Pero so based sa experience ko, wala naman akong problema kasi kung ano yung sahod ko sa Australia, napapantayan ko siya dito sa Canada. Kaya, so sinasabi mo same lang ang cost of living. So mahal din ang bahay ganun. Oo. Kagaya dito kasi parang OA na eh. Dito sa Toronto, mahal talaga. Yeah, specifically Kasi nandito dito. tayo sa Toronto, so sa Sydney parang mas okay siya. Pero ang mga tao doon nagrereklamo din. Nagrereklamo ba rin? Para alam niyo yun, kahit saan, ang mga tao ay nagrereklamo talaga. Kung pupunta ka sa Australia or tumitira ka doon, ang mga tao doon, puro reklamo lang din. Ang pangit dito, ang gobyerno dito, ganyan. So, same din dito, kaya hindi na ako naninibago. Tinutukoy mo ba ay Filipinos or in general? Even in general. Yeah, okay. Yeah. Okay. Ano pang difference between Canada and the Philippines to your opinion? To your experience pala? Yeah, ano pa ang difference? So, sa Australia ay dito kasi wait lang. Dito sa Canada ay parang ayoko na lang ng mga race. Okay lang. So, sa Australia, maraming puti. So, mas marami pa ang puti kaysa dito. You mean sa Canada kasi mas multicultural? Diverse din naman ang mas diverse kasi ang siguro dito sa Toronto. Nandito kasi tayo sa Toronto. Kaya ganun. Pero kung sa view, sa lugar, ang maganda sa Australia, so maganda din lahat ng makikita mo sa Australia, makikita mo din dito sa Canada. Right. Yeah. And so kung mahilig ka sa beach, syempre maraming beach doon sa Australia. Pero dito meron din. Dito may mga lake. Walang tunay na Mga beach. lake. May ibang beauty yung Canada compared sa Australia. Oo. May iba't iba silang beauty. Pero parehas sila maganda. Right. Meron ka pa bang naiisip na differences between Australia and Canada? Sa Australia kasi mas yan, nasabi ko na pala yan. Mas malapit siya sa Pilipinas compared dito mas malayo. Yun yung isa maganda rin dun eh, di ba? So, parang same lang. So, para sa mga nagtatanong sa kanya, yun, hindi naman niya sinasabi na mas maganda
parang pareha sila maganda, pero Mm-mm. may kanya-kanya siyang Beauty. parang ganun, Yeah. di ba? Mm-mm. May pros and cons parehas. Yeah. So, yun, para sa mga tatanong sa kanya tapos hindi niya sinasagot, dito niya nahanapin. Oo. Tapos, meron Kasi, pa pala sa work. mm. Wala daw work dito sa Canada. Yan yung palaging Say it again, ano sabi mo? sa trabaho. Oo. Wala daw mahanap na trabaho dito sa Canada. Dito? Oo, dito sa Canada. Okay. Sinasabi nila. Grabe daw unemployment, ganun. Kaysa sa Australia. Pero, same lang naman. Same lang talaga lahat. Kung alam niyo lang guys, iba-iba ta kasi ang destiny ng tao. Hindi mo siya just because na yan yung sinasabi na lahat na mahirap din sa Canada, walang trabaho. It doesn't mean na pwede mo siya ma-apply sa sarili mo. Dahil may own destiny ka. Or ano din. Maybe, hindi ko rin masabi. Parang feeling ko kasi may diskarte din yung mga tao. Depende Oo, sa'yo. nakadepende Paano yan ka- siya sa diskarte mo. Or siguro nga, mas madaling maghanap ng trabaho doon. Maybe, I don't know. Sa experiences Sa ng iba. experience ko Oo. nung nasa Australia din ako, yan din yung sinasabi ng mga tao na mahirap maghanap ng trabaho doon. Pero hindi mo naman naranasan, no? Same lang. Oo, kasi depende, kasi siguro madiskarte ako, kaya nakakahanap talaga ako ng trabaho agad. Sabi mo kanina, nung nasa Australia ka, gumagawa ka rin ng YouTube videos. Oh, yeah. Pwede ba nating i-share? Anong klaseng mga videos yung ginagawa mo nung time na yon? Oo, so yung mga vlog ko dati sa Australia is yung routine ko sa work ko. Kasi sa isip ko, parang joke lang sa isip ko pag magiging millionaire ako in the future. Kailangan ko tong makita, ma-document na ito yung Right. pinagdaan. Pero joke lang yan. At Hindi kaya joke yun. Malay mo, maging millionaire ka, babalikan mo talaga yun. Unless dinilit mo na. Oo. So, Dinilit mo na ba? Hindi ko. Hindi ko ni-delete. So, yun. Dinocument ko talaga yung pagtrabaho ko doon ng mga ganyan, mga 3 trabaho in a day, nagtapos pupunta sa trabaho, o pagkatapos Parang day in pupunta a na life. naman sa work. Oo, yun. Hanggang 1 a.m. sinama ko sila sa vlog. Hanggang sa matulog ako. Ay, ginawa mo ng tuloy-tuloy itong pag-vlog mo sa Australia. So, nung actually, nung nagbablog ako sa Australia, yun din yung biggest question ko. Paano ko din yun nagawa? Like, nakakapag-edit pa ako ng vlog. Right. So, actually, yung mga tao, yung mga gusto mag-international student, like, na-inspire sila kasi palagi kong sinasabi na, guys, kung nakikita ninyo, mahina ako, mahinhin, nakakaya ko to, ibig sabihin, makakaya nyo din to. Kaya, kung may pangarap kayong mag-abroad or mag-international student, i-go nyo yan. Pero kasi, so tuloy-tuloy na yun. So, maraming nagsasabi na sobrang every time nag-upload ako, interesado sila. Kaso ang problema nung nag-transfer ako dito sa Canada, nag-stop akong mag-vlog for a year. So, yeah, hindi na ako nag-vlog. Pero YouTube ang platform mo nung nasa Dati. Australia ka. Yeah, YouTube at TikTok. Wala talaga akong Facebook page dahil hindi ako nag-i-scroll. Wala akong Facebook na app. Meron akong Messenger, pero hindi ako nag-i-scroll sa Facebook something. Kasi para sa akin, parang sobrang crowded, ganun. Ang daming nagsasabi, nagme-message na, uy, mag-upload ka sa Facebook page para sumikat ka. Tapos ganun. Tapos sa akin, parang ang crowded. Wala nga akong Facebook page, hindi ako nag-i-scroll sa Facebook. Ganun. Monetized yun dito. Oo. Compared sa iba. Pero alam mo, sabi mo kasi parang nagkaroon ka ng mga bashers dun sa vlogging era mo sa Australia, sa YouTube. Yeah. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng okay na traction. Tama ba? Maraming nanonood sa mga vlogs mo. Oo. Dati. Galing, no? Dati Pero marami. di mo tinuloy. Hindi ko lang siya tinuloy. Parang ngayon kasi, TikTok ka na lang, di ba? Gumagawa. TikTok at yun nga, naisipan ko, di ba, nawala ako for like a year. And then, after that, na-realize ko na, ay, ang boring pa na hindi ko na share yung mga paghihirap ko sa buhay. Gusto ko ma-share yung mga paghihirap ko. Gusto ko ma-share yung mga Joke. paghihirap ko. Baka ma-inspire kayo na, tama siya nga naman. naghihirap. Baka kaya ko din to na naghihirap din ako. Tama Joke lang. naman, di ba? So, kasi nung nawala ako, nag-work ako ng 2 job, sobrang busy ko din.
Tapos after that, yun, na-realize ko na, okay, babalik ako sa pag-vlog. Pero this time, itry ko ang Facebook page na journey sa Facebook era ko. So yun, this year, 2026, actually nung last year, 2025, tinry ko na ang Facebook page, tinatry kong mag-vlog. Pero, ang mga comment lang na natanggap ko dati na, kasi nga di ba bago pa ako, hindi pa ako sure sa Facebook page. May nag-comment noon, pinakauna, sobrang happy ko kasi ang views ko, 300. Tapos may nag-comment, wow, ang ganda naman. Pwede pa bisita ng bahay ko. Nagtaka ako, ha? Ano ba to? Bakit ganito? Tapos, nung next upload ko na naman, marami na sila nagko-comment na pahag ng bahay ko. Ha? Saang bahay? Saang bahay ba yan? Anong ibig sabihin nila when they say that? Na-realize ko yun, mga after 2 months, sobrang dami nang nagko-comment, paulit-ulit ng ganyan. Tapos ang word mga sis. Parang bakit ganito? Puro, pa-follow back ba na? Okay. Pahag ng bahay ko, tapos sasabihan ka ng ang ganda, tapos kailangan mo pala sila i-follow back. Ay, parang, akala ko tapos yun, parang nag-i-edit ako for like 3 hours, tapos ang mga nagko-comment sa akin is puro pa-follow back. Right. Yeah, sis, pahag. Parang naninibago lang ako. Tapos, nung mga this year, January, tinry ko yung voice-over vlog na sunod-sunod talaga. Like, halos everyday ako Which is yun yung upload. ginagawa mo ngayon, di ba? Oo. So, mas napansin ko sa algorithm na, mas tumataas Mas yung pinupush ka. views. Oo, umabot na ng 1K, 2K. Sige, i-ano ko na lang tong, ipagpatuloy ko. Tapos, nung pinagpatuloy ko na ang voice-over na vlog, di ba, unti-unti na siya tumataas. May nag-comment na, kadiri naman ang boses mo. Yak, may ganun, yak, ano ba yan? Ang klaseng boses yan? Parang, medyo na-shock ako na, hala, ano ba ang Nag-reply ka? boses ko, ha? Nag-reply ka? Na-realize ko kasi noon na, sige, okay na lang to, kaysa naman ang ganda mo, pahag, pabisita sa bahay ko. Tinanggap mo na lang. Naisip ko, okay, sige, okay na lang, okay na to mga basher, marami yun. Nire-replyan ko like, sending love. Ganun. Naging, Lord, sige, I'm grateful. At least, totoo sila na nanonood. Galit lang sila sa boses ko. Pero alam mo, sa Facebook, yung kanina sinasabi mo, yung mga nagpapa-follow back, yung mga follow to follow. Ang dami kasing group sa Facebook na ganun, na post mo yung account mo, post mo yung content mo in hopes na follow nyo ako or follow ko kayo. Ang kulit lang nung ganun kasi parang hindi na organic. About numbers na lang siya and pera pag ganun. Oo. Tapos, pag, kasi, di ba, for example, nag-i-edit ako sa vlog ko ng umabot ng 3 hours. Pag vinivisit ko yung mga, bahay nila. Like ito, binivideohan lang ang dahon. Binivideohan lang ang pagkain for like 10 seconds. Right. Ganun. Samantalang ako, maubos ng boses ko, voice Diba? over. Hindi ka na-frustrate sa ganun. Kasi alam ko ikaw, with your contents, ang gusto mo talaga is ma-share yung nangyayari sa buhay mo in hopes na maka-inspire ka. Yeah. And then nakakita ka ng mga ganitong, ito yung problema ko sa Facebook kasi, yun nga, kunyari, nag-join ka dun sa mga follow to follow na pages. Follow sa'yo maraming tao, marami ka ring finalo. Pero pinapanood nila yung content mo, hindi dahil trip nila or dahil gusto nila ma-inspire, kundi dahil dapat finalo ka nila dahil finalo mo sila, di ba? Oo. Hindi ka naman nakaka-inspire through that eh. Oo, hindi. So, ano ba? Di ba sumasama yung loob mo? Or what does that really make you feel? Kasi ikaw gusto mo mag-inspire ng tao eh. na sa totoo lang, na-hurt ako. Kaya tinatanggap ko na lang yung mga basher. Yung mga masasakit na salita. Kasi wala naman, hindi sila interesado na manood. Actually, ang bashers, iba pa yan eh. Given yan, feeling ko eh. So, lalo sa Facebook. Ang Facebook talaga. Dami. Balay. And lahat ng klase ng tao kasi nandun eh. And for some reason, sa ating mga Filipinos, very opinionated yung mga Pilipino. Kahit di naman kailangan mag-share. Or minsan, talagang nag-spend sila ng time para hanapin yung mali dun sa video imbes na yung main na message. Yun yung isang bagay na hindi ko maintindihan about Filipinos eh. Pero ikaw, with bashing,
Siyempre sabi mo, nasasaktan ka rin naman, nalulungkot Oo. ka. Bakit ka tumutuloy pa rin or bakit bakit strong ka pa rin? Kasi maraming nasisira eh. Oo. Kasi ngayon, na-appreciate ko na talaga na binabash ako. Grabe yung pag-appreciate ko talaga na mas marami yung basher ko kaysa sa pahagbak, mga follow Dahil? back. Oo, pero nagdi-delete ako ng comment. Okay. Kaya hindi nyo nakikita. Wala naman siyang basher. Mukhang wala Ano-ano na. man lang yan. Pero nagdi-delete ako kasi may mga like ng bad words, Right. ganun. Ang tinitira palagay nila yung boses ko. Kaya palagi kong binabalikan na, ano ba meron sa boses ko? Sabog, sabog ka ba? Kaya ang ginagawa ko, kung minsan, kung ano yung binabash nila sa akin, para to make it funny, sinasama ko na lang siya sa voiceover ko. Like, ito na naman ang babaeng sabog kung mag-voiceover. Yung ngayon. If you can't beat them, join them. Oo. So, inaano ko na lang, okay, tama naman kayo. Or lahat ng mga for example, gumagawa naman siya ng PowerPoint presentation. So, sinasama ko na naman siya sa vlog ko. Alam mo, isang powerful tool na naisip ko. Ang nakita ko or na-realize ko is, kunyari, marami kang bashers. And kapag hindi ka nag-react, maraming gagawa pa rin. Eventually, mawawala. Pero sunod-sunod pa rin yan kasi marami talagang walang magawa ng mga Filipinos eh. And kapag sumagot ka naman or nainaway mo sila, lalo silang gaganahan na balikan ka ng balikan. Oo. Na-discover ko is kapag yun nga, yung if you can't beat them, join them, sarcastically. Gamitin mo sila or pagtawanan mo yung comment nila or mag-agree ka na gano'n. Babash pa rin sila, pero eventually, magiging taga-subaybay mo sila, magiging followers mo sila, kasi magigets din nila yung personality mo, matutuwa rin sila sa ginagawa mo. At the same time, yung basher, nagkaroon siya ng attention. So, para tuwa din siya sa sarili niya. Ang dami ko nakikita ganun. Parang marami nagpo-post nun about yung strategy sa mga bashers na ganun. Nakita ko yun sa TikTok eh. Pag sinearch mo, ganun yung sasabihin nila. Sakyan mo yung joke nila, ganyan. Kasi eventually, magiging by statistically, magiging fan mo sila. Ganun. Compared sa kapag inaaway mo rin yung basher or dinidelete mo lang yung comment. Wala lang, na-share ko lang. Oo, tama. Kaya ang ginagawa ko, pinipili ko talaga pag nagdi-delete lang ako basta sobra na, like, Siyempre kapag di below na the maganda, belt diba? na, like, mga nagmumura. Pero yung mga hindi pagmumura, sige. Balikan natin yung kasi medyo umadvance tayo ng konti. Yung pathway mo naman papuntang Canada. Bakit mo naman dinecide mag-Canada from Australia? Oo, kasi yung boyfriend ko, nag-international student siya dito. Okay. So, Galing nag-dependent sa Philippines? ako. Oo. Okay. Pero nung naka-lodge na yung papers ko, hindi pa ako, nasa Pilipinas pa ako. Hindi pa ako nag-Australia. Kaso, sobrang tagal kasi ng timeline or ng process. Kaya, inabutan ako ng 1 year sa Australia. Tapos, nung nasa Australia na ako, doon ko na, nung may result sa visa ko, na denied siya dahil nag-expire yung medical ko. Kaya, nag-medical lang ulit ako sa Australia after that. After ko ma-process yan, ay nilodge ulit namin at yun, na-approve. Kaya, nag-follow na ako dito. Sabay kayong pumunta dito? Nauna siya ng 1 year. Okay. And, nauna siya ng 1 year. Tapos, after ko ng 1 year and 3 months sa Australia, sumunod ako dito. Bakit daw Canada ang napili niya at hindi Australia? Kasi, Sorry, nandito pala siya. Hello po. Shoutout kasi, sa'yo. yung, boyfriend ko, ang goal niya talaga is study. So, nag-aral kasi siya sa UFT as Masters in Political Science. So, aside from goal namin na maging PR, talaga siya study. Actually, nag-aral siya ng law sa Pilipinas. So, nag-stop siya. Law? Oo. Wow. Nag-stop siya para mag-proceed dito ng mas higher degree. Isa talaga sa goal niya ay yung makapasok sa mga matataas na school. Ivy school. Yeah. Kaya, yun. Isa yan sa pangarap niya dati. So, sumunod ka na lang dito sa kanya. Kumusta naman ang shift sa'yo from Australia to dito? Pumunta ako dito, summer sa Australia. Tapos, punta ko dito ay, winter. Winter. So, sobrang
hindi ko pa iniisip yung lamig kasi excited ako na makakita ng snow. Kaya nung pagdating ko agad, paglapag ko sa Canada ay gumala agad ako. So, ayun, naglakad-lakad. Pumunta sa downtown. Tapos, after that, sobrang nanghina na ako kasi sobrang lamig. Tapos galing ako sa summer. Akala ko kaya ko lang. And then, oo, grabe. Kasi yun, grabe ang lamig. So, sobrang nag-breakout talaga ako. Sobrang dami ng mga tagyawat ko. Dahil sa lamig? Sa lugar, Sa hindi, stress, nanibago siguro ako. stress o buong environment. Yun, sobrang nanibago ako. At isa din sa, sobrang nanibago ako ay, nung pumunta sa downtown, yung amoy ng, like, kahit Daming saan, homeless. left and right. Oo. Yun. Hindi pala ganun sa Australia. Hindi Meron ganun din. maraming homeless compared dito. Marami ding homeless sa Australia, pero mas marami dito sa Toronto. Oo. Oo. Kasi sa ibang part ng Canada, wala masyadong homeless, di ba? Parang ganun ang vibe ng Sydney. Pero meron ding homeless doon. Pero ano yun, like, nung pumunta ka dito, kasi ako, lagi kong iniisip to kapag nagsishift ka, may adult ka na, tas you move from one place to another, ang pinakamahirap i-build is social life. Marami ka bang friends sa Australia? Mga classmate ko, yeah, meron. Pero hindi ka na worries na mag-build ng bagong social life moving into another country. Yeah, 'di ba maraming naho-homesick. Ako kasi sanay akong maging independent. Ikaw lang mag-isa. Oo, kaya hindi ako nanibago sa mga ganyan kasi 11 years old pa lang ako, parang independent na ako. At parang sanay talaga akong mag-isa at naniniwala ko na kahit saan ako na lugar pumupunta, palagi akong nakaka-build ng community ng friend ko, mga friends. Kaya hindi ako masyadong naho-homesick. Tapos, nung sa Australia ako, di ba, sobrang busy ko. At marami din kasing nagbe-message sa akin na gustong makipag-friend. Kaya, yun. Pero hindi ko sila nami-meet up hanggang Kasi ngayon. wala sobrang kang busy time ko. makipag-friend. Kaya ang friend ko lang doon, yung mga classmate ko. And sobrang grateful ako noon sa kanila dahil sobrang matulungin. I guess factor din kasi kasama mo na yung boyfriend mo dito. Pumunta ka dito, no? Dito, kasama ko yung boyfriend ko. And when it comes naman sa mga, aside from him, nakaka-build ako ng mga friends dahil maraming nagme-message sa akin. Mga followers. Yeah, oo. May mga nagme-message na gusto makipag-friend, makipag-meet. Tapos yun, minimit ko. Pero tinatanong ko muna, babae ka ba? Kailangan babae lang. Oo, Siyempre. minimake sure ko na babae. Tapos yun. Gano'n ka pala katagal nag-Australia bago ka pumunta dito? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months ka lang doon. Oo. Akala ko matagal ka doon. 1 year lang. Sobrang tagal. Mukha lang, para lang sobrang tagal. Ang galing, no? Pero pagdating mo ng Canada, ito na ba yung feeling mo or ninyo na parang ito na, dito na kayo? Destiny, or ano pang plano nyo? With your... Yes. Kung mabigyan ng chance, yeah, we're working on it. Kung will ni God, yeah, we're very grateful na magstay dito. Ano palang work mo dito ngayon? Customer service. Customer service? Oo. Sa mga related siya sa mga technical, sa mga Android boxes, ganun. Yun yung finifix namin. So, yung content creation wise, so ang so sa Australia gumagawa ka nagva-vlog ka for YouTube, mga day in the life ganyan. And then dito dito ka lang ba nag-start mag-TikTok or doon ka na din nagti-TikTok? Nag-ano na din ako sa Australia, nagti-TikTok. Pero hindi yung TikTok ko sa Australia, mga maliliit lang siya na POV, walang voice over dahil feeling ko, crowded ang TikTok. Nahihiya ako na marinig ng mga tao yung boses ko. Nahihiya ako na makita ko na nagsasalita sa camera. So, yung mga mostly, aside sa mga konting funny na ano lang, parang puro pa-cute lang yung TikTok ko na. Pero nagka-following ka nung nagti-TikTok ka doon? Oo. Ang isang trick dyan, paano mo na-divert ang target audience mo from Australia to Canada? Na pinapanood ka pa rin nila? Yeah, may iba na nanonood pa rin. Oo. Pero maraming iba na hindi na. Hindi na sila relate with your content, di ba? Oo. Pero ang iba nagiging interesado pag usapang mga buhay sa abroad, yung kung saan nakaka-relate sila. Parang ganun. Pero pag mga a day in my life, like mga lugar na pwedeng galaan, wala na sila doon. Oo, hindi na sila ganun ka-interesado.
Ang galing, no? Pero binild mo lang din ang, Mm. parang, ito, yung as target audience mo yung mga tao dito. Yeah, ngayon, I'm still like working on it. Maano ng mga tao dito, yung mga lugar na, pinuntahan ko, kung Ah. gusto din nila. Sa content creation mo naman, Ray, ano ang nakikita mong gagawin mo dyan sa future? Para sa akin, kung will ni God, Mhm. I wanna like use it. Aside from, gusto ko siya, kung nakikita niyo, yung vlog ko kasi, iniba-iba ko siya. Merong parang nagpo-podcast ako, something na to give an inspiration. At meron ding yung nagsasabi ako ng mga tips, mga tipid, at parang meron ding yung mga adventure, mga pwedeng galaan dito sa Canada. Mhm. Kung magiging siya, I wanna use it as a platform actually na kung to attract mga gustong magpa-promote. Right. Kasi 'di ba communication graduate ako. Mhm. Parang naging na siya, opportunity sa akin na to go after kung saan related siya sa course ko. Kasi dati kasi, ang pinakagusto ko talaga, gusto ko maging director, magsulat ng film, or ayoko maging reporter. Or mag-acting. So, Right. dahil director, acting, yun yung pinakagusto ko. Dahil nga iba yung buhay, responsibilidad ko, meron akong ibang responsibilidad sa buhay, kailangan ko magtrabaho. And kung mag-push ako sa journey na yan, di ba? Like, it takes time, and it requires money, di ba? Right. Pero So, gusto mo pa rin gawin yan? Oo, gusto ko siyang gawin. Tapos ngayon na nagpa-vlog ako, instead na from directing, gusto ko maging director, ginagawa ko na lang siya all-in-one as my own. Like, ako na lang magda-direct sa sarili ko, kung saan ako pwedeng mag-vlog. So, yung pag-acting. Ang sa pag-acting, I'm still like working on it. Pero nahihiya pa kasi ako. Baka magiging awkward lang kasi siya. So, kaya hindi ko siya pinagpatuloy ko na lang itong pag-vlog. Ito na lang yung ginagawa ko. Bakit mo pala pangarap maging actress? Parang, Or nagkaroon ka na ba na experience? oo. Nagkaroon ka Oo. na? Marami ako mga short film na Okay. ginagawa dati. And then, bakit mo siya nagustuhan? Siguro kasi, nung bata pa ako, nung 11 years old, parang sanay na ako ng emotions. parang kaya kong mag-change ng emotions. Kaya naisip ko na, siguro dahil din, siguro tayo na very observant ako. Dahil very observant ako, nakikita ko yung mga tao na may iba't ibang karakter, and kaya ko yan siya ma-apply sa sarili ko, like mag-inaldita. Kaya kung pakamaldita, Magmaldita. So, kaya pakamabait. mong humalakhak ng tawa tapos biglang iiyak. Oo, kaya ko ding umiyak, parang ganun. Pwede bang magpasample? Joke lang. Tamang-tama ka ng pinuntahan. Alam mo, Ganun. di ko alam kung nandyan yung boss namin, si Kuya Philbert, Direk Philbert. Gumagawa kami dito ng mga films. Oo, yung mga ganun. Tama-tama ang pinuntahan mong platform. Baka makita ka ni Kuya Philbert. Pwede dyan sa mag-audition. Charot. Joke lang. Oo, tapos wala naman akong time kasi sa Pilipinas ng audition ng mga PBB or what. Dahil nga, araw-araw akong may trabaho. Parang hindi ako, pinakawalan. Hindi yan. Ano lang yan. Tamang timing lang yan. Oo, Tsaka sa connections buhay. with people. Yeah. Ano lang. Kaya Kaya ngayon, gawa ng I'm oras. grateful sa vlog ko na parang nabigyan ako ng chance. At least man lang sa advertising na part. Wala ka pa ba? Wala pang lumalapit sa yung mga gano'n? Sa mga acting. Nagpapa-collaborations Ay, ng marami. promotions? Marami. Sobrang grateful ako. Yeah. And, Parang, sobrang busy ko, di ba? Marami din akong nare-reject. Oo, pero sobrang dami kong mga And I'm still working on it. Like, kagaya nito, I'm still working on it na balikan sila. Kinausap mo ko parang January pa eh. Ano na kayo, May na? Oo. Kasi sineset ko lahat ng time ko. And merong iba kasi na dapat next week ma-upload na agad. Right. Ganyan. And then may mga business dito na nag-ano sa akin. So, kailangan ko pa silang i-meet up and kailangan ko yun siya i-set sa time ko.
sobrang busy ko talaga. Sa acting, marami nang Sa nag-ask sa'yo. acting, wala namang alam na, walang nakakaalam walang na nakakaalam. oo, marunong akong, marunong, hindi ko Baka alam yung boss namin na, manghingi ng audition tape. Pwede na dito yung audition tape. oo, parang ngayon ko lang actually na-share na mahilig ako sa acting. Okay, ngayon alam na ng mga tao. Oo, mahilig ako sa acting. Marami kaming film na ginagawa sa Pilipinas dati nung college pa lang ako. Sa Philippines ka pa gumagawa ng mga short films? Oo. Pero may mga kagrupo ako. Kasi member ako ng theater sa Okay. kolehiyo, sa college. Yeah, and doon ko na akala ko sa isip ko lang na marunong ako mag-acting. Nung nasa theater na ako, yung binibigyan nila ako ng mga main character, parang doon ko na-realize na kaya ko pala talaga mag-acting. Mhm. Ganun. Kaya, Yan ang tingin mong mga goals mo sa future in terms of your content creation? oo, mag-acting. Gusto ko yan, or aside from acting, mag-director. Right. Kasi kung marunong ka mag-acting, marunong ka mag-direct. Nakikita mo kung ano yung mali, di ba? Yung mga angle. At aside from that, marunong din akong mag-write ng mga story, mga movies, ganun. Bet kung sobrang love kong gumawa ng mga short, mga story, Right, movies. Sa talaga yan sa gusto ko din. Pero dahil nga, iba yung priority ko sa buhay ko ngayon, yung ganyan na mga part, ginagawa ko na lang siya sa pag-vlog. Ano ba ang priority mo sa buhay mo ngayon? May mga goal ako. So, may mga, aside from working here kasi sa Canada, may mga inasikaso din ako ng mga business sa Pilipinas. So, yeah. Okay. Mm-mm. So, ang dami mo pala talagang ginagawa. Oo, kasi nagmamadali sa buhay. Okay lang yan, basta na ma-manage mo naman. Oo, kaya ganun. Minsan nainggit din ako sa ganun eh. Lalo na talaga pag sinasabihan ako na sobrang passive ko. Lagi lang daw akong go with the flow. At least you're here. Yeah. Ganun ang yung inisip ko dati. Okay lang, okay naman ako, nakaka-survive naman ako. Pero ngayon, dahil lagi ako nakakarinig ng mga ganung words, lagi ka lang go with the flow. Ang plans mo, puro short term. Napapaisip na ako sa sarili ko. Parang, nga, bakit ganun ako? Kine-question ko na kung okay ba ako. Baka mentally, hindi pala ako okay. Pero ako lang yun. At least, mas maganda yung ganyan, yung chill ka lang sa buhay. May pros and cons. Oo, lahat. Kaya nakadepende talaga sa tao kung ano yung i-choose natin sa mga desisyon natin. Pwede ka ba itanong? Ang dami mo kasing ginagawa, sabi mo. Yeah. And syempre, may mga times yan na nagiging stressful yan eh. Di ba? Tama ba ako? How do you deal with that? Yeah, sa totoo lang, sobrang nakaka-drain. Or rather, yung how do you deal with burnout? Okay. Ganito yan. So, for example, ngayon, in my current situation, di ba? I work Monday until Saturday, every day. And pag day off ko, doon naman ako nagpa-vlog. Pag sobrang pagod na pagod ako, palagi akong gumigising ng umaga at nagpe-praise and worship ako. Prayer talaga. And doon ako umiiyak na, Lord. Ikaw lang mag-isa? Okay. Doon, palagi, everyday, nagbabasa ko ng Bible and inaano ko na sana yung binasa ko is maano ko siya sa sarili ko, mapasok sa utak ko. Ganun. Parang nagde-devotion ka pag umaga? Oo, every morning. Yun yung distress ko. Ano bang mo? Christian ka ba? Catholic Okay. Christian. Kasi, kaya ako natanong, with me, ma-relate ko lang sa sarili ko. Marami akong na-encounter nga na gano'n eh. Ang na-realize ko with myself, compared sa mga narinig kong stories, with ako na lagi akong go with the flow, very passive yung living. Sabi nga nila, wala daw akong long-term goals, laging short-term. Lesser yung stress. Na-realize ko with stress. Sa stress, syempre. Pero, kaya kong easily iwasan yung stress. Parang hindi ko alam, marami akong na-meet na mga tao na kapag na-stress sila, hindi nila iwasan kung ano na nangyayari sa kanila. Sumasabog na sila, nagbe-breakdown na sila, mga ganon. Hindi ako makaka-relate nung una until na, kasi parang Tapos talaga inanalyze ko yung sarili ko, more a lot of self-reflection. Nakuha ko yung pagkaganon ko dahil nga kung paano ko the way I live life. Yeah. Hindi ko naman sinasabi na the way I live life is yung tama or Yeah. hindi nga. Sabi ko nga kine-question ko na lang din eh. Sinishare ko lang. Yeah. Na kaya kong iwasan yung
Oo, parang hindi ako tinatablan. Hindi naman, kunya stressful to, kaya kong tumingin dito, so okay lang ako. 'Di ba? Yeah. Hindi ako masyadong kinakain ng mga negativity ganun. Mm-mm. So, I guess wala lang. Gusto ko lang marinig yung side mo sa ganun para Oo. maano ko yung Ang palagi ko din kasing iniisip na ang pagod ay nasa utak lang. Grabe, sineset ko talaga yung mind limitation ko. Na lahat ng ginagawa ko, for example, today or that week, sobrang pagod ako. Let go na. Tapos Right. na ako dyan. Ayoko nang yung mga burden na gawa ko dyan na, hanggang doon na lang. Ayoko na siyang isama ko pa ngayon sa daily living ko. right. And ayoko din na, like as you can see, sobrang dami kong goal, di ba? And ayoko din na nagkaka-anxiety yung nape-pressure ako isipin yung yung buhay ko in the future. I just wanna live my life today. So kung ano yung kailangan kong gawin today, gusto ko matapos agad, and I wanna make sure na productive ako, at aside from that, happy ako na ginagawa yun. Yun. Siguro before tayo mag-end, is there anything else, Rhea, na parang you wanna share to your viewers, the audience, or kung sino man posible makakita nito that, di nila alam about sa'yo, pero feel mo kailangan nila malaman, mga ganun. Oh yeah. So palagi niyo akong sinasabihan ng mga tao kasi, di ba, na nakikita nila maarte ako. Talaga ba? Lalo na sa pagsasalita ko, maarte, feeling, parang lahat ng mga ganun, feeling mayaman and everything. Which is, sa totoo lang, siguro for me, parang opposite siya. Dahil, kaya kong madiskarte ako. I am not just like maarte. Kahit mahinhin ako, I am more than that. So, and as much as possible na yun nga, yung sa buhay ko, gusto ko siyang i-share para sa mga tao na who need to hear this story. Hindi na yung kasama yung mga tao na hindi interesado siya. Para lang sa mga interesado na gustong makadinig, Kung sino man makakita, na. di ba? Baka makatouch. Oo, yung mga viewers na na may same situation as me, na may pareha kami ng mga pinagdadaanan, para malaman nila na kahit whatever it is, as long as like they keep on grinding in faith, may mangyayari, at one day magigising na lang sila na they are now living in their dream. Alright. Like that. Ganda ng pagkakasabi mo. Thank you sa message. Anyways, thank you, Rhea. Unfortunately, medyo limited yung time natin. If anything, ako na lang ang lalabas sa TikTok mo, sa platform mo. Makiki-collab sa'yo. Anyways, thank you for being here. Thank you sa pag-share ng message mo. Thank Siguro, you. before tayo magpaalam, baka gusto mong i-promote yung mga pages mo or kung saan kanila mahanap. Hi guys, so you can follow my Facebook page. So Sweetea Ray in Canada, kung gusto niyo ng mga lahat ng angle sa buhay, mga kabaliwan, kung gusto niyo ng pang-inspire or mga magagandang spot sa Toronto, so Sweetea Ray in Canada, and TikTok Sweetea Ray, and same lang din sa YouTube kung gusto niyo ng manood ng nakakapagod na routine. Charot. Ayun, thank you again sis for being here. And ako nga pala ulit si Kyle from Filipino TV, and kasama ko si Rhea, and this is Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.